Kung may lalapit sa'yo para magpapirma para sa chat, sa ano ang gagawin? Hindi ko kailangan ng pira nila. Kailangan namin ng pira sarili namin. Ipaglaban namin ang prinsipyo. Davao Winyos! Davao Winyos! Davao Winyos! Davao Winyos! Davao Winyos! Bilang suporta sa matapang na panawagan ni 1st District Congressman Paulo Pulong Duterte at sa buong lungsod ng Davao ay nagtipon ang iba't ibang grupo mula sa iba't ibang sektor ng Davao City para kondinahin ang kumakalat na signature buying para sa People's Initiative. Kabilang ang mga kapitan ng iba't ibang barangay sa mga tumututol na palitan ang saligang batas. Sigaw ng mga ito. Bukod sa paninindigang hindi mabibili ang prinsipyo ng mga Davaoenos, nagkaisa rin ang mga ito para sa pagbasura sa charter change o chacha. Dismayado rin ang mga ito sa kasalukuyang estado ng kanilang pamumuhay na pinabigat pa ng mataas na presyo ng mga bilihin. Para sa mga dumalo, ang kanilang ipinakita ngayon ay isang hakbang ng pagsalungat sa mga politiko na gusto silang busalan ng salapi para masunod ang mga pansarili nitong mga interes. Ginawa namin ito kasi hindi namin gusto na kami ay para mukhang pira, hindi kami mukhang pira. Daming pira yung Davao News. Kayong nangilangan sa amin. Sa totoo lang! Kayo na palitan ang saligang batas o napapanahon na ba na palitan ang saligang batas o hindi kinakailangan? Hindi na kinakailangan! Hindi na kinakailangan! Hindi na kinakailangan! Huwag niyong lukuhin ang Davao niyo! Sa gitna rin ng kanilang pagkilos, muling ipinakita ng mga dumalo ang kanilang di matatawarang pagsuporta sa mga Duterte dahil sa maayos na pamumuno at pagmamahal ng mga ito sa bayan. Sa isang opisyal na pahayag ni Vice President Sara Duterte kaugnay sa naturang isyu, sinabi niya na ang ginagawang ito ng mga politiko ay malinaw na pangiinsulto sa mga Pilipino at kawalan niya ng pakialam sa totoong kalagayan ng mga publiko. Sa ngayon ay tuloy ang kontrakampanya na ito sa itinuturing nilang Peking People's Initiative. Sa mga kuhang larawan na ito, makikita ang malalaking tarpaulin na nakadisplay sa gilid ng kalsada sa lungsod ng Davao. Simbolo ito ng maraing pagtutol ng mamamayan ng Davao City kaugnay sa kumakalat na bilihan ng pirma para sa chacha o charter change sa halagang 100 piso. Matatandaan kumalat na sa iba't ibang panig ng bansa ang mga larawan ng mga pinapipirmahang papel bilang suporta sa pagbabago ng saligang batas. Ayon sa impormasyon, pinalalabas nila na ayuda ang mga ito mula sa pamahalaan at kailangan nila itong pirmahan kapalit ng pera. Sa kanyang pahayag, sinabi ni Davao City 1st District Representative Paulo Pulong Duterte na isang impormasyon ang kanyang natanggap na pinangungunahan niya na PBA Party List Representative Margarita Migs Nograles ang pagsusulong ng People's Initiative sa lungsod ng Davao. Ani Congressman Pulong, hindi niya ito papayagan sa kanyang distrito. Dahil dito hinimok ng bababatas ang mga residente ng Davao City, partikular na sa kanyang nasasakupan, na huwag ibenta ang kanilang kaluluwa sa halagang 100 piso o 10,000 piso kapalit ng lagda para sa mga anyay minions o alipores ng mga taong gusto lamang magkamal ng posisyon o kapangyarihan sa Kongreso. Sa katunayan niya, nabatid dito na tinanggalan ang kanyang distrito ng 2 bilyong pisong pondo kung saan 500 milyong piso na lamang ang iniwan sa kanya. Sa kabila naman nito, nanindigan si Congressman Duterte na hindi niya ikamamatay kung tanggalan man siya ng pondo dahil ang tunay na kawawa dito ay ang mga Davaoenyong bumoto kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa huli, tiniyak naman ng mga kapitan na nakahanda silang magsagawa ng mga susunod pang pagkilos para sa mas malawak pa na pagpapalaganap ng impormasyon at kaalaman sa tunay na nangyayari sa bayan. Kababayan, nakita po ninyo ang dalawang magkasunod na mga
napakahalagang balita, Ma'am Lorraine, Brother Franco, mga kababayan. Una, yung pahayag po ni Senator Amy Marcos tungkol sa kanyang pagkilala sa kontribusyon ni Vice President Sara Duterte at ni former President Duterte sa pagpapalakas ng ating republika, ng ating bansa at sa kanilang walang humpay na paglilingkod. Lalo na po sa panahon ni Pangulong Duterte na talagang pinagsumikapan niyang mapangalagaan ng kapayapaan, demokrasya at may paunlad ang ating bansa na ipinagpapatuloy po ngayon sa ilalim ng tandem. Sana kung hindi ito magkaroon ng malisyusong paggiba at pagsira sa pagitan po ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. at ni Vice President Sara Duterte. Pangalawa, sinabi din po ni Inday Sara Duterte na kinikilala niya ang naging mabuting pagpapahayag na ginawa ni Senator Amy Marcos regarding po sa mabuting pagkilala sa mga kontribusyon ng kanyang ama at ang pangangailangan po na manindigan para sa tamang pamamahala ng ating bansa at hindi dapat nagkakawatak-watak ang mga political leaders. Ang panguling balita po, nakita natin ang mga punong barangay, mga barangay officials at ang taong bayan sa marami pong mga paligid na mga barangay ng Davao City na nananawagan po na itigil na itong pagpapatupad ng budol-budol at ala sindikato na People's Initiative at walang patutunguhan ito kundi pagkakaroon lamang ng malawakang diskontento ng mamamayan. Congratulations sa mamamayan ng Davao City at sa paligid ng mga barangay sa inyo pong pagtalima sa panawagan ninyo at ng ating bayan na itakwil, isiwalat ang isang maruming pakana na gamitin ang issue sa pagbabago sa konstitusyon pero ang layunin ay magmaniobra sa kapangyarihan at maruming laro sa politika. Di ba, isn't it that the President already said to stop it? Yes, ma'am. January 9 and January 11. Pero tuloy-tuloy pa rin yan eh. We still have reports na hindi naman tumigil, tuloy-tuloy pa din. So ano ibig sabihin nito? No? Two things for me. Yeah. It's either walang respeto si That's number Speaker one. Martin sa ating Pangulo. No, nakakagalit yun kasi Pangulo natin yan eh. Or, number two, the President is behind this. Yeah. No? Kinukonsente niya ito. Yeah, but what do I believe in? I believe that it's number one. Yeah. Ako din. Sa number one ako. Yeah, Frank, lalo na hindi naman ako maniniwala, ma'am, na magsisinungaling si Senator Mig Zubiri sa taong bayan ang sinabi niya, there is a very clear declaration of the President and instruction given to them sa harap ni Senator Zubiri, Senator Ligarda, Senator Angara, and then Speaker Martin Romualdez, si Congressman Sandro Marcos, si Special Assistant to the President Anton Lagdameo. Binanggit ng Presidente, itigil na natin yung People's Initiative, very divisive. Yeah. Nagkakawatak-watak ang ating mamamayan. At sinabi din ng Presidente na let the Senate take the lead to do the proposal para sa some areas of economic provisions and then isubmit sa kanila sa House of Representatives, then i-marry nila at magkakaroon ng separate voting for confirmation bago i-submit sa mamamayan if this is a major revision or just an amendment. Malinaw po yung sinabi na yun ni Senator Mig Zubiri. Naka-tape yun, media briefing yun, unless, sabi ni Ma'am Lorraine, it's still the game plan of Speaker Martin Romualdez na palabasin na itong kagustuhan ng mga tao, papirma sila, pero ang layunin talaga nila ay baguhin ang forma ng gobyerno para i-dissolve na ang sistemang presidential at vice president, mawawala, and then prime minister na, saka na lang yung mga economic provision. But you are courting with the wrath of the people. Mas lalo nyo namang inuudyukan ang mamamayang Pilipino na magalit at lumaban sa pakana ng mga bulok na politikong ganid sa kapangyarihan. I think that in the end, again, it will be the Filipino people. Yes. Whatever Speaker Martin and Erwin Tulfo ba? Yes, Whatever ma'am. they're cooking up like that, no? They can try all they want. Diba? It's just unfortunate kasi pera ng taong bayan yung ginagamit that could have been used Yes. siyempre para sa pinakamahihirap sa atin. Exactly. No? But in the end, it's tayo pa rin Huhusgahin. tayo pa rin yung haharapin nila. No? So, I also on the side, no, parang nakikita ko there's so much politics right now. Oh, ang Politicking, gutter politics, that I miss a government that's just working, no, to serve the people. Yeah. Yung wala nang ibang ambisyon, wala nang iba, yung alam nila yung mandato nila at nagsisilbi sa taong bayan. Kasi while all of this is going on,
all this political circus. What that means is that napapabayaan ang taong bayan. Exactly. No?